ePhilID National ID or Philippine National ID Electronic Printed Version. In this video, ipapakita natin kung paano makakuha ng ePhilID online. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell. So sa previous video, pinag-usapan natin yung ePhilID. So aside sa digital ID na hinihintay nating makuha, tatanggapin din yung ePhilID. Ito yung example niya kung saan makakuha tayo ng printed version ng digital or national ID natin and pwede natin itong ipalaminate. Ngayon, kung may question tayo kung valid ba to, kung tinatanggap pa to, ayon sa article na to, galing siya sa psa.gov.ph, dapat tanggapin siya. Yung printed ePhilID shall be honored and accepted sa government, institutions, sa mga LGU, pati na rin sa mga financial institution katulad ng mga bangko at private sector. So, kung gusto niyo pang malaman yung ibang mga detalye tungkol dito, pinag-usapan na natin to sa previous video. And in this video, ang gagawin na natin is yung step-by-step guide, paano makakuha, and paano na rin ma-check kung eligible na tayo para sa ePhilID na to. I-check na rin natin later on kung makakapagpa-schedule na rin tayo and kung saan pwedeng makuha. So, ang dapat nating tandaan bago mag-umpisa is meron ka dapat mobile number, email address, dapat active yun, and kung sakali na kukunin mo na yung ePhilID or yung printed version ng national ID, dapat meron ka ring valid ID. So, nandito ako sa website ng trn-verifier.philsys.gov.ph. Ito yung step 1. Kailangan nating i-accept to para makapag-proceed. So, click ko lang to. I agree to the privacy notice. Mas maganda na basahin natin itong nasa taas. And may mga reminders din dito. You must personally appear during your appointment to claim your printed ePhilID. So, sa ganito, hindi pwede yung may authorization letter at iba yung mag-claim ng ePhilID mo. Dapat ikaw mismo. So, dapat sa date na sinet mo kung kailan mo i-claim yung ePhilID, dapat available ka rin nun. And para naman sa mga minors or 18 years old and below, dapat kasama nila yung parent or legal guardian nila kapag i-claim na yung printed ePhilID. So, proceed na tayo. Click na tong next. So, nung nag-register tayo sa national ID, merong step 1, step 2. So, sa mga steps na yon, binigyan tayo ng transaction reference number or TRN. So, ito yung ilalagay natin dito. Ito yung 29-digit number na makikita natin sa transaction slip. So, mag-paste ako dito ng halimbawa ng TRN na hindi pa pwedeng mag-claim ng ePhilID. So, ilagay ko lang dito yung TRN and then click ko yung verify. Ito, your printed ePhilID is not yet available. Ibig sabihin, pinaprocess pa lang yung PSN natin. So, pag ganito, hindi pa tayo pwede mag-process or mag-request ng ePhilID. So, delete ko lang to and then mag-enter ako ng isa pang transaction reference number. So, click ko tong verify. Ito yung makikita natin kung sakaling eligible na tayo or meron na tayong pwedeng ma-process na ePhilID. Para sa next step, mag-book na tayo ng appointment. Doon natin nilalagay yung preferred date and time natin. Kasama na rin kung saang Philippine Registration Center. So, click ko na tong next na button. And this time naman, ang kailangan natin gawin is maghanap tayo ng pinakamalapit na registration center sa atin. So, pakita ko lang lahat ng pwede. So, ito yung list. Ito pa yung iba. Yung iba nasa mall siya, katulad dito sa Quezon City. Ito pa yung iba. Ang alam ko, nag-pioneer to sa NCR, Bulacan, and Pampanga. Meron din tayong pwedeng advanced search na option, like pag kinlik ko to NCR, tapos sa province, let's say Metro Manila, let's see sa City of Manila, and then ito yung pinakamalapit na registration center. Kapag naman sa Mandaluyong, wala akong makita. Tingnan natin sa iba, like pag sa CAR, meron din dito. Sa inyo, i-double check nyo na lang kung pwede. Ang alam ko kasi nag-pioneer to sa 3, pero may iba pa silang site dito. Ang gagawin ko is mag-search ako ng sa NCR and then pipiliin ko na lang yung pwede sa akin dito. Ito yung example sa advanced search kung saan pinili ko yung region sa Bulacan and kung saang municipality na din. And ito yung registration center na pwede natin puntahan. Yun ay kung gagamitin yung advanced search.
sa search by address naman, pwede rin naman dito. So, pag sinearch ko yung Bulacan, ito yung makikita natin lahat. So, napili ko na yung registration center na gusto kong pag-claiman ng ePhilID. So, this time, pwede na tayong mag-click ng next. And para sa next step, kailangan ko na i-provide yung first name, last name, and then yung email and mobile number na rin. Yung details dito, like yung first name, middle name, last name, dapat ito yung nakalagay doon sa ID na ipipresent natin kapag i-claim na natin yung ePhilID. And also, kailangan natin mag-provide ng email address and mobile number. Yung email address and mobile number, dapat active yon kasi magpapadala ng code. Kung wala pa kayong email address, kung paano ba yan gawin, meron kaming ginawang step-by-step tutorial guide kung paano magkaroon ng email address. Pwede mong i-click yung link sa description sa baba after this video. So, proceed na tayo and fill upan ko lang to lahat. And nakablata ko na lahat ng detalye. I-check ko na tong I agree to the collection and use of the data na pin-provide ko rito. And i-click ko na tong next na button. And nag-send down ng 6-digit verification code sa email address and also sa mobile number. So, i-enter ko lang dito yung code na yon. Ito yung itsura na na-receive kong email para sa code from ePhilID. So, ang kailangan ko lang dito is itong 6-digit code. So, na-enter ko na siya dito. Click ko na tong verify. And date naman. Kung kailan ko siya gustong i-claim, pwede na akong mamili dito. So, napili kong date is next week and then meron ditong time din and may mga available slots. So, pili na rin ako ng oras. Siguro yung pinakamaaga na lang din. And sa part din na to, pwede pa tayo mag-change ng registration center. Sa akin, hindi ko na to papalitan. Sure na ako dito sa location or sa registration center na to. And then, click ko na tong next. And kailangan i-review lahat ng detalye. And keep in mind, or reminder lang, na yung appointment is non-transferable. Ibig sabihin, kung sino yung nakaschedule dito, siya lang dapat yung mag-claim ng ePhilID for that date na sinet natin dito and time na din. So, ito yung email address, tama naman. Yung mobile number na binigay ko is tama rin naman. And lahat ng detalye dito is tama din. So, click ko na tong confirm. And ito na, appointment confirm. Meron din tayo ditong code. Ang sabi rito is nakapag-book na tayo successfully and pwede siyang ma-claim on this date. Kailangan i-monitor and meron din ditong note na mas magandang i-monitor natin yung email natin regularly for announcement or notification regarding sa appointment na ginawa natin. So, click ko lang tong next na button. And meron na tayo ditong ePhilID appointment slip. Ito yung ipipresent natin kapag i-claim na natin yung mismong ePhilID or magpapaprint na tayo. Again, kailangan personally nating i-claim yung ePhilID. Kung minors naman, kailangan kasama ng legal guardian para ma-claim yung ePhilID. And reminder na hindi pa ito yung ePhilID natin mismo. Yung ipapaprint natin, yun yung magiging acceptable sa mga establishment para maging national ID natin. So, dalawa ina-accept nila, ePhilID, which is yung i-claim natin or ipapaprint natin, and yung pangalawa is yung mismong digital ID card na hinihintay pa lang natin. So, pwede na natin tong i-print. And from there, pwede na tayong mag-claim on the date na sinet natin. So, ito yung itsura ng printed version ng ePhilID appointment slip. And that's it. Nakita natin na madali lang gawin yung ePhilID appointment slip. I-ensure lang natin na eligible na tayo para dito. And para sa iba't ibang mga tutorial videos or updates about sa national ID, andito na yan sa playlist sa baba. Sana makatulong to sa inyo. And for other tutorials sa tingin nyo pwede naming ipakita online, pakicomment na lang din sa baba. And this is MediaTek Library. See you sa mga next videos. Bye-bye!